Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Magandang Tuesday morning mga kamanggagawa, nakatutok pa rin kayo dito sa atin sa DOLE sa AFP Radio. Ako po ang makakasama ninyo ngayong araw, Carla Santiago Malaban. Ako naman po si Team Laderas at kami po ang inyong makakasama para talakayin ang mga napapanahong balita at mahahalagang impormasyon tungkol sa paggawa at panghanap buhay sa ating bansa. Bago po tayo magsimula, shoutout muna sa ating mga taga-subaybay na laging nakatutok sa Armed Forces Radio Channel, DWDD. At and Employment at AFP Radio, DWDD official Facebook pages. I-like, mag-comment at huwag kalimutang i-share ang ating episode para mas marami pang kamanggagawa at namumuhunan ang maabot ng ating programa. Magandang umaga pong muli sa ating mga taga-subaybay. Magandang umaga, Sir T. Yes, Ma'am Carla. Good morning. Ayan. At ngayon po ay March 25. Ayan, kung last week po, ang ating naging paksa ay ang National Women's Month Celebration na sinaselebrate natin ngayon pong Marso. Ngayon naman pong umaga, sa sentro naman po yung ating usapan sa isa pang obserbasyon na ginagawa po natin tuwing Marso din. At ito naman, Sir Tim, may kinalaman naman to sa kaligtasan at kalusugan sa ating mga lugar pagawaan. Yes, tama ka dyan, Ma'am Carla, dahil nito nga lang nakaraang linggo, March 17 hanggang 21, ay ating ipinagdiwang ang Occupational Medicine Week. At yan nga ay sa pangunguna ng isa sa mga attached agencies ng DOLE, ang Occupational Safety and Health Center. Yan, at makakasama nga natin, maya-maya lamang no, mga kamanggagawa, ang isa pa natin na kasamahan mula sa Occupational Safety and Health Center na si Dr. Reynold M. Santa Ana. Isa siyang Senior Occupational Health Officer ng OSH Health Control Division. At pag-uusapan nga natin kung ano ba yung taunang selebrasyon na Occupational Medicine Week at ano-ano din ba yung mga naganap kaugnay ng paggunita natin dito sa selebrasyon na ito. Bago yan, good news muna tayo! Umpisahan natin ang magandang balita mula sa lambak ng Cagayan. Caravan laban sa child labor, umarangkada sa Cagayan. Isang caravan ng tulong at serbisyo ang isinagawa ng DOLE Region 2
sa Solana, Cagayan noong ika-22 ng Marso upang labanan ang child labor at bigyan ng bagong pag-asa ang mga pamilyang pinaka-apektado nito. Sa ilalim ng Philippine Program Against Child Labor, namahagi ang DOLE ng livelihood assistance na nagkakahalaga ng higit 20,000 piso bawat pamilya upang maiwasan ang pagsabak ng mga bata sa trabaho dahil sa kahirapan. Ayon kay DOLE Regional Director Jesus Elpidio Atal Jr., layunin nitong tiyakin na ang kahirapan ay hindi maging dahilan upang magtrabaho ang mga bata. Bukod dito, nakatanggap din ng 75 child laborers ng school kits at food packs, habang 68 bata ang nabigyan ng tig 3,000 piso mula sa DSWD. May libreng medical at dental check-up, pamamahagi ng seedlings at serbisyo mula sa iba't ibang ahensya tulad ng Pag-ibig, PhilHealth at SSS. Pinangunahan ng mga opisyal ng barangay at Regional Council Against Child Labor ang pagpirma sa isang pledge of commitment upang ipagtanggol ang karapatan ng mga bata at tuluyang wakasan ang child labor sa rehiyon. Sa parehong caravan, tinukoy rin ang 200 benepisyaryo ng Tupad Program upang mabigyan ng pansamantalang trabaho at dagdag na kita. Good news naman tayo mula sa Mimaropa Region. DOLE, LTFRB, naghatid ng serbisyong pangkabuhayan sa isang tsuper sa Marinduque. Sa paglalayon na makapagbigay ng dagdag kabuhayan at kaalaman sa pagnenegosyo sa mga apektadong tsuper at operator ng Public Transport Modernization Program, ang programang Entrepreneur ng Department of Labor and Employment katuwang ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ay muling umarangkada sa lalawigan ng Marinduque. Isa sa mga naging unang benepisyaryo ng programa ngayong taon ay si Francisco Rioveres, 55 taong gulang na jeepney driver mula sa Matalaba, Santa Cruz na pinagkalooban ng tulong pangkabuhayan na nagkakahalaga ng mahigit 29,000 noong ika-20 ng Marso kasalukuyang taon. Ang nasabing seremonya ay ginanap sa DOLE Marinduque Provincial Office, Barangay Tabi, Bayan ng Buwak. Ang livelihood assistance ay naglalaman ng mga kagamitan tulad ng high-pressure car wash bendo, high-duty plastic container drum, mga galon ng shampoo, car wash gloves, microfiber towels, cloth at pressure washer spray nozzles para sa kanyang car wash bendo machine. Business. Buong pusong nagpasalamat si Francisco dahil siya ang napiling benepisyaryo ng programa at nangakong aalagaan at palalaguin ang pinagkaloob na negosyo sa kanya. Ibinahagi rin niya na malaking tulong ang natanggap niyang livelihood assistance lalo na at siya ay umiinom na ng gamot at humihina na rin ang katawan. Pinangunahan ni na Provincial Office Head Marjun S. Moreno, Livelihood Focal Maria Shelo Orilla at Livelihood Development Specialist na si Christian Mark Rodelas at Michelle Zulueta ang pamamahagi ng mga kagamitan. Binigyang diin ng DOLE na patuloy nilang isusulong ang mga programang makakapagbigay ng pangmatagalang kabuhayan hindi lamang sa sektor ng transportasyon, kundi maging sa iba pang sektor sa lalawigan. Layunin din itong hindi lamang makapagbigay ng pansamantalang trabaho, kundi maging tulay din upang magkaroon ng kasanayan at mas matatag na kabuhayan ang mga Marinduqueño. Magandang balita naman tayo mula sa Bicol Region. Programang SENA ng DOLE nagbigay tulong sa isang displaced worker sa Bicol. Sa selebrasyon ng Women's Month, isang kwento ng tagumpay ang hatid ng Department of Labor and Employment Bicol Region para kay Jessa,
hindi niya tunay na pangalan na isang 27 years old na displaced worker na nakatanggap ng settlement na nagkakahalaga ng 38,000 piso sa tulong ng Single Entry Approach o SENA. Sa mabilis at makatarungang proseso ng DOLE, nakuha niya ang nararapat na benepisyo. Isang patunay ng kahalagahan ng pagkakaroon ng mga ahensyang tumutulong sa mga manggagawa, lalo na sa mga kababaihan, upang mapanatili ang kanilang mga karapatan. Matapos mawalan ng trabaho bilang construction engineering assistant, humingi ng tulong sa DOLE Sorsogon si Jessa upang makuha ang kanyang separation benefits. Mabilis na tinugunan ng SENA Desk Officer o Shadow na si Mr. Alex Sanchez Jr. ang kanyang kaso at pinangunahan ng isang makatarungan at transparent na conciliation mediation process. Sa isang pagkakataon lamang, matagumpay na naresolba ang issue sa pagitan ni Jessa at ng kanyang dating employer at napagkasunduan ang isang amicable settlement. Sa ilalim ng kasunduan, natanggap na ni Jessa ang 38,000 piso na separation benefits nitong buwan. Ayon kay Jessa, malaking tulong ang SENA ng DOLE lalo na sa mga manggagawang hindi agad nabibigyan ng tamang settlement. Dagdag pa niya na malaking bagay na may DOLE na tumutulong at nagbibigay ng boses sa mga manggagawang Pilipino para makuha ang nararapat nilang mga benepisyo sa trabaho. Pinuri din ni Jessa ang mabilis at mahusay na pag-aasikaso ng DOLE Sorsogon sa kanyang kaso. Tiniyak naman ni DOLE Sorsogon Provincial Head na si Ms. Mary Jane Rolda ang patuloy na pangako ng ahensya sa pagprotekta sa mga karapatan ng mga manggagawa. Sa bawat kwento ng tagumpay na tulad ng kay Jessa, ang DOLE Bicol ay nakatuon sa pagbibigay ng makatarungan at mabilis na solusyon sa mga issue ng mga manggagawa upang tiyakin ang kanilang mga karapatan ay laging nirerespeto at naipagtatanggol. Ibinahagi rin ni DOLE Bicol Regional Director Imelda Gatinaw sa kanyang mensahe sa paggunita ng Women's Month na patuloy silang magsisilbing katuwang ng bawat manggagawa, lalo na ng mga kababaihan sa pagtamo ng kanilang mga karapatan at benepisyo. At yan po ang mga good news na tampok natin ngayong umaga. Susunod na po ang ating panayam kay OSHC Health Control Division Senior Occupational Health Officer Dr. Reynald Santa Ana ukol sa paggunita ng Occupational Medicine Week. Pagkatapos po yan ng ilang mga paalala. Oras po natin, 12 minuto makalipas ang 11:00 ng umaga. Alamin ang mga mainit na balita mula sa ating Armed Forces. Tumutok sa 1134 kHz AM sa inyong mga radyo at manood online. I-like at i-share ang AFP Radio DWWD Facebook page. Ito ang DWWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Mga katropa, alam mo ba na ang DWWD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWWD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWWD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
has always been an important goal of the government to improve workplace conditions in the Philippines. In 1982, the Department of Labor and Employment prepared a concept paper creating an institution on occupational safety and health from which foreign aid could be tapped. 1984, the Japanese government responded positively to the call. 1986, an agreement was signed for a 300 million peso grant aid, a project-type technical cooperation under the bilateral grant of the Japanese Official Development Assistance Program through the Japan International Cooperation Agency, March 12, 1987. The groundbreaking ceremony was held on a 2-hectare lot in North Avenue, Quezon City, with then-President Corazon C. Aquino as guest of honor. November 4, 1987, Executive Order 307 was signed, creating the Occupational Safety and Health Center as a special department under the Employees Compensation Commission. And on the Labor Day or May 1 of 1988, OSHC officially started being part of the government's efforts to better the working conditions of the Filipino workers. Based on its mandate, vision, and mission, the OSHC champions the cause of work safety and health in the Philippines. Programs to promote health and safety of workers are carried out through the following. The Office of the Executive Director, who oversees planning, implementation, monitoring, and evaluation of the OSHC operation. Under DOLE Administrative Order Number 56, Series of 2011, and DOLE Administrative Order Number 407, Series of 2017, the accreditation of Occupational Safety and Health, or OSH consultants and training organizations, as well as OSH practitioners and testing organizations for construction-heavy equipment, respectively, have been transferred to the Occupational Safety and Health Center. The Environment Control Division, or ECD, works toward eliminating work environment hazards and risks and controlling their ill effects on workers. It conducts researches to determine the presence of harmful environmental contaminants that affects workers' safety and health. The Safety Control Division conducts continuing studies, researches, safety audits, and technical inspections in work sites, with emphasis on hazardous machines, processes, and operations. It undertakes performance testing of personal protective equipment to ensure that manufactured PPEs conform with the set standards. The Training and Public Information Division, or TPID, plans, organizes, and conducts OSH training for a broad range of clientele. The TPID also maintains a library with an exclusive collection of books, journals, researches, and materials on occupational safety and health, which aid researchers and students pursuing studies related to OSH. TPID develops various training modules and conducts information dissemination activities. The Health Control Division conducts scientific researches on occupational health and formulates medical surveillance programs to assist enterprises in the early detection of occupational diseases. The division is among the few laboratories in the country that provides biological monitoring services to assess exposure of workers to chemical hazards such as heavy metals and organic solvents. And the Finance and Administrative Division, or FAD, provides fiscal management, human resource development, procurement of supplies, and general building maintenance in support of the total operations of the center. OSHC also prides itself in its valuable contribution to policies that promote workers' welfare. In fact, DOLE has issued department orders, labor advisories,
Also, the OSHC was part of the technical working group that provided technical inputs for the crafting of Republic Act 11058, an act strengthening the occupational safety and health standards and providing penalties for violations thereof, which was signed by President Rodrigo Roa Duterte on August 17, 2018, that proves to be beneficial to its causes. Serving as the centerpiece programs of OSHC on increasing awareness and strengthening commitment to safer and healthier workplaces nationwide are these two major events which are held every 2 years. Gawad Kaligtasan at Kalusugan, or GKK, is a national award given by the Department of Labor and Employment to companies and individuals with outstanding achievements on work safety and health. The National Occupational Safety and Health, or NOSH Congress, a venue for exchange of experiences and news trends on OSH. And Vision 1 Million, which aims to promote the culture of occupational safety and health as a way of life for all Filipinos. Ligtas ang maingat is not just a hashtag for OSHC. It's a way of life for the people, for the workers, and for the nation. Nagbabalik po tayo sa programang Dole sa AFP Radio. Isa po sa mga layunin ng Dole ang pagsiguro na ang ating mga manggagawa ay nananatiling ligtas sa kanilang mga lugar pagawaan. Kaya naman patuloy na nagbabalangkas ang Dole sa pamamagitan ng ating OSHC ng iba't ibang polisiya, programa at aktibidad na nakatuon sa pagpapataas ng kamalayan ng ating mga manggagawa ukol sa kaligtasan at kalusugan. Kaugnay niyan, ginunita po natin noong nakaraang linggo ang 2025 Occupational Medicine Week sa pangunguna ng Occupational Safety and Health Center. Ano nga ba ang layunin ng obserbasyon na ito at ano-ano rin ba yung mga kaganapang naisagawa patungkol sa nasabing selebrasyon? Kasama po natin ngayong umaga Dr. Reynold M. Santa Ana, ang Senior Occupational Health Officer ng Health Control Division ng Occupational Safety and Health Center. Magandang umaga, Doc Reynold. Magandang umaga po. Magandang umaga din sa inyo, Carla at team, no? At sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating programa. Karangalan po natin na makasama kayo. Ayan. Of course, the pleasure is always ours po, Doc Reynold. Welcome po sa aming programa dito sa Dole sa AFP Radio. Sir, pag-usapan po natin, ito pong ginawa niyo po noong nakaraang linggo na Occupational Medicine Week. At ito po palang itong obserbasyon na to, taon-taon. Ayan. Doc Reynold, ano po ba yung ideya nitong pagdiriwang na ito at paano din po ba ito nakakatulong para mas mapanatili po natin yung kalusugan at kaligtasan ng ating mga lugar pagawaan? Sir? Tama ka, Carla. Taon-taon po natin itong ginagawa, no? Pero ngayon, pangatlo na po natin ito, ang Occupational Medicine Week, no? Ito yung taunang observance na nakasaad sa Proclamation 1316 nilagdaan noong March 2, 2022. Tuwing ikatlong linggo ng March, binibigyan natin ng pansin ang kahalagahan ng kalusugan ng mga manggagawa. Layunin nito, itaas ang kamalayan, no, o yung awareness tungkol sa mga sakit at pinsalang maaaring makuha sa trabaho. At kung paano natin ito maiiwasan sa pamamagitan ng tamang kaalaman, maayos na kondisyon sa paggawa, at maagang pagkilos nito, no, laban sa pagkakasakit. No. Pinangungunahan ito ng OSHC ng DOLE kasama ang iba't ibang ahensya, LGU at iba pang mga private and other public partnerships natin, no? At professional na samahan. Isang sama-samang hakbang para maprotektahan ang bawat manggagawa sa lahat ng uri ng industriya. Ayan, very important po talaga, Doc Reynold, yung sinabi niyo po na iba't ibang sektor talaga sama-sama na ginagawa yung kanilang parte para mas mapanatili nating ligtas at yung
malulusog yung ating mga manggagawa at lugar pagawaan. So isa pala sa mga highlights ng celebration na ito yung awareness raising. Yeah. Patuloy natin ginagawa para mas mapalawak pa yung awareness ng ating mga kamanggagawa patungkol sa health and safety. Nabanggit nga ni Doc Reynald yung iba't ibang sakit na maaring makuha ng ating mga kamanggagawa sa kanilang mga lugar pagawa. Ano po ba ang kahalagahan naman ng occupational medicine, Doc Reynald, pagdating sa pagpapanatili ng ligtas na lugar ng trabaho, gayon din po sa pagiging produktibo ng mga kamanggagawa natin, Doc? Ayun, no, Tim. Ang occupational medicine ay isang mahalagang sangay ng occupational health. Nakatuon ito sa pagkilala, pag-iwas at paggamot sa mga sakit at kondisyon na may kinalaman ito sa trabaho. Hindi lang ito tungkol sa pagresponde kapag may sakit. Di ba, pag ang role ng doktor pag nagkakasakit ay gagamutin. Yeah. Pero ito ay nakatuon tungkol sa prevention, no? Hindi dapat magkasakit ang mga manggagawa natin, no? Bahagi ito ang pag-aaral sa mga kondisyon sa paggawa o yung risk assessment natin upang maipayo ang mga hakbang na makakapigil sa pagkakasakit o aksidente. Yan, kunyari, pag maingay, maalikabok, or stress, o yung mga chemical na nasisinghot, no, na dulot ng pagkakasakit nila, ito. Dapat na itong matugunan bago pa man makasama sa mga manggagawa. Sa ganitong paraan, mapapanatili natin ang kaligtasan at kapakanan ng mga manggagawa. At higit pa, napapakita natin na mas nagiging produktibo ang isang worker, no, kapag sila ay malusog at ligtas kasi nakakapasok sila sa trabaho at nagiging productive po. Yes, opo. Tama po, Doc Reynald, no? Siyempre, ang una natin pinaprioritize yan yung kalusugan ng ating mga manggagawa. And then, tama po yung sinabi ninyo na talagang nakaka-apekto siya dun sa, kumbaga, yung pagiging produktibo ng ating manggagawa. Siyempre, kung may sakit ka, medyo mahihirapan na pumasok, baka mag-absent. Tama po, no, sir? Oo, tsaka baka mawala ka ng focus kapag masama ang pakiramdam. Kaya very important, prevention. Ayan. Doc, ito po yung aming next question. Tukol naman po ito dun sa ating ginanap na Occupational Medicine Week na every third week po pala ng March natin sineselebrate. Saan po ba sumentro yung ating celebration ngayong taon at bakit po ito yung napili nating pagtuunan ng pansin para sa pagdiriwang po natin ng Occupational Medicine Week ngayong taon? Doc? Carla, yung ngayong taon, ang tema ng Occupational Medicine Week natin ay Digital Technology in Occupational Medicine Practice. Ito ay napapanahong tema dahil sa patuloy na pag-usbong ng teknolohiya, di ba? Nauuso na yung AI natin, di ba? Yes. Gusto nating bigyang diin yung mga bagong paraan para mas mapabuti pa ang kalusugan at kaligtasan ng mga manggagawa sa pamamagitan nito ng mga digital solutions, no, tulad ng telemedicine, online health surveillance at iba pang mga digital reporting systems, no. Sa panahon ngayon, kailangan sabayan natin ang pagbabago. Hindi na sapat ang tradisyonal na pamamaraan. Kailangan natin ng mabilis, accessible at data-driven solutions, no, sa occupational medicine. Kaya mahalaga yung temang ito upang gabayan tayo sa mga susunod na hakbang po natin, no, in line with technology. Kumbaga gagamitin natin yung technology para mas efficient po ang pag-monitor natin at prevention ng mga laban po sa mga sakit natin, sa mga manggagawa. Yung telemedicine, Doc, maganda yan, no? Kasi medyo nauso siya nung nagkaroon ng COVID pandemic dahil hindi nakakapunta sa hospital or hindi naman kumbaga, limited kasi yung capacity ng ating mga hospitals. And maganda din po pala siya, no, Doc, na paraan para sa ating mga kamanggagawa dahil hindi na nila kailangan mag-absent kapag telemedicine. Yung Teleconsult. Teleconsult. Nando na sila mismo sa lugar, no? Magpapakonsulta na sila virtually. At makakausap na nila via Zoom or ibang platforms, no? Yung doktor or espesyalista. So sa aking experience, Doc, Viber pa nga yung through Viber ko nakausap yung aking
doctor. Oo. At syempre hindi rin tayo mapatalo. Talagang nag-a-avail din tayo ng teleconsult kasi yun nga yung mas effective and mas convenient na paraan. Syempre para lalo na sa ating mga nagtatrabaho. Ay, di ka na mababawasan. Hindi na po tayo mag-avail ng ating leave. Oo, at saka ginagawa natin kapag break time. Yes. Syempre. Break time dapat. Hindi na kailangan mag-travel. Yes, Yes. isa pa yun, Doc. Hindi na wala na nga. Wala ka nang intindihing pamasahe. Mm-mm. Ngayon naman po, Doc, hinggil pa rin sa nagdaang selebrasyon ng Occupational Medicine Week. Ano naman po yung mga programang ating nagawa para sa pagdiriwang ngayong taon? At kumusta rin po ba yung naging outcome ng mga activities na ginanap natin? Meron po ba tayong mga na-forge na bagong partnerships mula sa mga pribado at pampublikong sektor, Doc Reynold? Yun. Nung March 17, dinanap ng ang Third OM Week Forum, no, na dinaluhan ng iba-ibang mga stakeholders. Doon tayo nagkaroon ng knowledge sharing, networking, at mga discussions, no, tungkol sa digital innovation sa occupational safety and health, no. Tapos nung March 20 at 21, nagkaroon tayo ng libreng webinars para sa publiko. Pinalakay dito yung paggamit ng digital tools, no, sa pag-report ng insidente, application ng mga benefits, tapos pagpapalawak ng access sa healthcare. Kasama natin dito yung mga SSS, GSIS, yun, yung mga ganun. Ang resulta ay meron din tayo nung March 14, no, nagdaos tayo. Ito sa Maynila ito ginawa. Pero nung March 14, nagdaos tayo ng OM Week celebration sa Cebu. Kasama natin dito yung Philippine College of Occupational Medicine. Meron tayo dito mga learning sessions, motorcade, tree laying, at tree planting, no? Isang holistic approach yan sa advocacy natin. Ang resulta, mataas yung participation, no? Tapos positive din yung mga feedback natin. Pinapakita nito na handa ang maraming sektor na i-adapt itong modernong pamamaraan sa occupational safety and health. Ayun. At eto nga po nung nabanggit niyo, sir, na Occupational Medicine Week na celebration natin dito sa Manila, nagkaroon po ng mensahe dito si OSHC Executive Director Jose Maria Batino at binigyang diin niya po yung mahalagang papel ng teknolohiya sa pag-prevent at paggamot na din sa ating mga sakit at pinsalang ng COVID-19 sa trabaho o occupational medicine. Ano po ba yung mga hakbang na atin na pong ginagawa o nais pang gawin ng kagawaran through the OSHC para masiguro po na makabuluhan po yung paggamit natin dito sa mga na-identify natin ng mga technologies toward sa occupation, para matugunan po yung occupational diseases and accidents ating mga workplaces, sir? Nga nga, Carla. Sa ngayon, Carla, pinalalakas natin yung ugnayan ng OSHC sa iba't ibang mga sektor, no? Mula sa gobyerno, pribadong kumpanya, hanggang sa mga labor groups. Para sama-sama tayong bumuo ng mga pulisiya na tumutugon sa kasalukuyan na mga pangangailangan ng ating mga kamanggagawa, no? Kasama dito yung pagsusuri ng mga yung kung existing OSH frameworks natin, tapos pag-develop ng mga digital guidelines sa incident reporting at remote risk assessment, no. Pagpapalawak ng mga access sa telehealth, katulad ng telemedicine, mga ibang mga plataforma sa mga lugar paggawa, no. Meron din tayong mga darating na activities, no, na anyayahan po namin kayo, no. Doon sa April 28, meron tayong celebration ng World Day for Safety and Health at Work, no. Saka yung gaganapin sa October, no, yung ating 19th National OSH Congress, no, kung saan tampok yung mga bagong kaalaman, best practices, at mga solusyon sa workplace safety and health din po. Yan, napakadami pa lang mga nakalinya, naka-schedule na tungkol sa occupational safety and health. Ayun. Bukod po sa mga teknolohiya na ating isinusulong ngayon, Doc Reynold, ano pa pong mga programa at serbisyo yung patuloy nating pinalalakas at ipinamamahagi para po patuloy na maisulong
yung mga programa at serbisyo patungkol sa occupational safety and health, Doc Reyno? Patuloy natin pinapalakas yung apat na tungkulin ng OSHC. Ito yung pananaliksik or sa research, no, para matukoy natin yung mga hazard sa trabaho at epekto nito sa manggagawa, no. Tapos pagsasanay at kaalaman o yung sa training para ihanda o i-capacitate natin yung mga OSH practitioners, safety officers at yung mga miyembro ng Safety and Health Committee para mapalawak yung kaalaman nila sa hazard, saka sa safety and health ng kanilang mga lugar trabaho. Tapos nagbibigay rin kami ng technical services tulad ng workplace assessments, yung PPE testing, tapos biological monitoring, yan. And also networking pa rin. Pagbuo ng komunidad ng OSH champions para sama-sama nating itaguyod ang kultura ng kaligtasan at kalusugan sa trabaho. Yan po yung isa sa aming advokasya. So, nabanggit nga po ninyo, Doc Reynald, dun sa inyong institutional video kanina, yung ligtas, maingat. At hindi lamang ito isang advokasya, parang ang nabanggit nito isa na siyang way of life para talagang ma-prevent natin yung mga iba't ibang mga occupational diseases sa ating mga lugar pagawa. Doc, kung may nais po bang iulat yung ating mga kamanggagawa patungkol po dun sa mga hindi ligtas na mga kalagayan po nila sa kanilang workplace o kaya po ay humingi ng assistance sa pag-avail nun pong mga binanggit nyo po ng mga technical assistance, mga training o iba pang mga programa po ng OSHC, paano po ba nila kayo makokontak, Doc? Opo. Bukas na bukas po yung aming tanggapan, no, para tumanggap ng anumang concern at katanungan or iba pang mga nais nilang sabihin at mungkahi, no. Ito po yung mga paraan para makipag-ugnayan sa amin. Meron din pupunta po kayo sa website namin. Ito po yung oshc.dole.gov.ph, no. Tapos pwede rin po kayong mag-email sa amin. I-address po sa Office of the Executive Director. Ito po yung email address po. oed@oshc.dole.gov.ph, no. Ulitin ko po, no. oed@oshc.dole.gov.ph, no. Or gusto niyo pong tumawag sa numero natin, no, yung 8929-6036, no. Hanggang 39 po yan, no. Ulitin ko po. 8929-6036 hanggang 39 po. Pwede rin po kayong bumisita sa aming official Facebook page, no, yung ating Occupational Safety and Health Center na Facebook page, no. Or meron din po tayong Dole hotline, no. Tawag lang po kayo sa 1349. O bukas po yan ng 24 oras, no. Or pwede rin po tayong bumisita sa aming opisina o kaya sa Dole mismo, no, sa Dole Building, Moralia Wing, Intramuros, Maynila. Bukas po ito mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 5 po ng hapon. Narinig po ninyo mga kamanggagawa yung mga iba't ibang mode kung paano sila makaka-reach sa OSHC. So kung may tanong regarding sa kaligtasan o kalusugan sa mga lugar pagawaan na yan, bukas na bukas ang OSHC ay ika nga ni Doc Reynald para sa inyo. Punta lang po kayo sa aming iba't ibang mga opisina o di kaya ay mag-email. Kahit sa social media. Yes, sa social media din. At this point, Doc Reynald, nasa inyo po ang pagkakataon na magbigay ng mensahe at syempre, magpaalala na rin sa mga gampanin na dapat isagawa para mapanatili po yung kalusugan at kaligtasan sa mga lugar ng trabaho, Doc. Sa inyo, no, Team Carla, no, at sa lahat po ng employer, manggagawa at tagapagtaguyod ng OSH, no, yung kaligtasan at kalusugan sa trabaho ay hindi lamang responsibilidad ng iilan. Ito ay tungkulin nating lahat, no. Gamitin natin ang teknolohiya sa tamang paraan, turuan ang ating workforce, saka mga workers, at tiyaking
ang bawat manggagawa ay may sapat na kaalaman at proteksyon. Mm. Tulungan po tayo upang maisulong ang isang healthy worker, safe workplace at productive nation po. Salamat po. Ayan, maraming salamat po, Dr. Reynold Santa Ana, mula po sa OSHC. Sir, thank you po no, sa pagpapaunlak sa aming interview invitation at syempre gusto rin po namin ipaabot yung aming pasasalamat kay OSHC Executive Director Engineer Jomer Batino at lagi-lagi po na pagpayag na ang OSHC po ay ma-feature dito sa aming programa. More power po sa inyo, sir. Stay Salamat safe, po at Reynold. makakarating din po kay ED. Thank you, sir. Ayan, at narinig po ninyo mga kamanggagawa si Dr. Reynold Santa Ana ng OSHC. Ayan, maaari po kayong makipag-ugnayan sa OSHC sa pamamagitan po ng kanilang mga telephone lines. Ayan, shinare ni Doc Reynold kanina, 8929-6036-239. Ulitin lang po natin, 8929-6036 hanggang 39. Mari din po kayong bumisita sa kanilang website www.oshc.dole.gov.ph at pati na rin sa kanilang Facebook page, Occupational Safety and Health Center. Hanapin nyo lang po yan sa inyong mga Facebook search bars. At shinare din niya, Sir Tim, kanina yung email. Yes. Pwede rin mag-email, oed@oshc.dole.gov.ph. Ayan, so kung may mga tanong tungkol sa training, tungkol sa iba't ibang programa, ayan, pwede po kayong sumangguni sa OSHC sa mga iba't ibang mga pamamaraan na yan. At para sa inyong mga labor-related na tanong o kung may nais pa kayong malaman o ireklamo, bukas din po ang ating DOLE Hotline 1349. I-dial nyo lamang po yan sa inyong mga telepono. Yan. Pwede rin kayong sa DOLE Hotline 1349 mag-send ng inyong occupational safety and health concerns. Ipaparating din po natin yan sa OSHC. At meron din po tayong email, hotline 1349@dole.gov.ph. Pwede rin pong mag-direct message sa aming Facebook page para sa iba pang mga labor and employment concerns. Hanapin nyo lang po ang ating official and verified Facebook page, Department of Labor and Employment. I-like nyo na rin mga kamanggagawa ang ating Facebook page, Department of Labor and Employment. Mag-follow na din sa aming TikTok, Instagram, X at YouTube accounts para lagi kayong updated sa mga balita at programang hatid ng DOLE para sa inyo. I-type lamang ang @dolegov_ph. At syempre, kung meron po kayong Viber, kami rin ay nasa Viber. Yes. Hanapin lamang ang ating Viber community channel, #Serbisyong DOLE. At isa na naman pong episode ng ating napagsamahan mga kamanggagawa. Sa susunod na episode, abangan kung anong DOLE program naman ang ating tatalakayin dito sa ating programa. Sa ngalan ng aming mga kasamahan sa DOLE Information and Publication Service at sa tulong ng ating mga katropa sa Armed Forces of the Philippines Radio, ako pong muli si Tim Laderas. Ako naman po, si Carla San Diego Malabanan. Ayan. Abangan po kung ano po ang magiging topic natin sa ating susunod na episode. Kung anong serbisyong hatid ng DOLE ang ating isesentro para sa ating mga manggagawang Pilipino. Dito lamang po yan sa DOLE sa AFP Radio. Oras po natin, 11:43 a.m.
ay